Linya, Attorney Sani Matula, maayong hapon. Di madungog? Mayong hapon. Og mayong hapon usab sa mga libon-libong nimong taga-patalinghog, no? Mga abyan og mga silingan og mga classmate yes putuan. So attorney gapadayon ang pag-abante unahon sa natong sa impeachment, gapadayon ang pag-abante nining sa impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Karong si manaha attorney unsay imong mga nabantayan nining mga pamahayag sa taga-Commission on Audit sa hisgutan ng confidential fund, attorney? Tama ka, Kevin, nga padayon ng impeachment trial sa atong Vice Presidente diya sa Senado. Adunay mga presentasyon sa mga witnesses nga ginahimo. Pero ang usa ka dakong balita mahitungod niining impeachment nga nahitabo karon mao ang siyempre niadtong Agosto 5 gi-dismiss sa Supreme Court ang consolidated petition ni Vice President Sara Duterte o ubang mga petitioner nga gustong pugnan o ipawalang bisa ang bag-ong House impeachment proceedings. Ang rason sa korte, moot na, no? Ang petisyon kay nahuman na ang proseso sa House o naana ang kaso sa Senado bilang impeachment court sa kasamtangan. Busa wala na ginulipay, no? Wala na ginulipay sa Korte Suprema ang kasamtangang impeachment trial nga nagakahitabo, no? So importante kini nga distinction, wala ningon ang Korte Suprema nga guilty siyempre si Vice President Sara. Wala usab ni ini gihukman ang merits sa articles of impeachment. Ang practical effect mao nga ang iyang depensa kinahanglan nakaron sa panguna nga makigbisog sulod sa Senado o sa Senate impeachment court. Dapat ato panguna kini og dili pinaagi sa pagpahunong sa Korte Suprema. Pero expected naman gito, attorney, ba nga dili na gito siya tagdon pagyud sa sa Korte Suprema kay nagpadayon naman gid ang impeachment trial. Tama po, oo. Ang may tungod nga itong sa ebidensya, usa sa pinaka bugat nga issue karon mao ang confidential funds sa Office of the Vice President ug sa Department of Education. So sa niadtong Day 12 usa ka kanhing COA auditor mitistigo nga adunay 129 million nga OBP confidential fund payments nga walay supporting documentary evidence. Ug adunay mga issue usab sa 112.5 million nga DepEd confidential fund. Gipangutana usab ang libuan ka acknowledgement receipts, no? Daghang makapal-kapal yon. Lakip ang mga controversial nga mga pangalan sama sa Mary Grace Piatos. Ang depensa sa laing bahin nagpakita nga dili si Sara lamang ang Vice Presidente nga nakadawat sa confidential fund. Kanang mga plasada sa pagkaroon, attorney, katong kung tinuod man nga dunay 111 confidential fund disbursement maabot sa 17 million sa usa ka adlaw niadtong 2022 December 23, 2022. Pwede ba nimo pwede ba na siya maingnan nga dunay indikasyon sa anomalya bisan og wala pa mapamatud-i, wala pa na mapanunayan ba nga personal nga napadung sa Vice President ang kwarta?
Siyempre kung di mo ma-explica Aha. kung asa ni adto ang kwarta, lalo na kapag pinabalik na o na disallow kini, ang presumption ay nagastos mo sa imong kaugalingon katong mga kwartaha. So ang presumption kana, no? Ang presumption kana. Kini trial man kini, so naapay panahon naman po ang depensa Mhm. nga magpakita sa ebidensya to dispute. Kana man ay presumption yan, pero ang presumption ay disputable presumption. So kung adunay counter evidence nga may pakita ang Vice Presidente, mahimong na iyang ma-overcome kanang presumption nga ginaingon. Okay. Tuod, you mentioned mga pangalan, Mary Grace Piatos, naputoy Reynan Piatos, naputong Andy Lim, napoy Alejandro Pikit. Oh. Katong Okay. nag-testify nga taga Davao nga doon na day Piatos nga apelyido sa Davao. Then, kinsang naay sino ang may burden of proof aron pamatud-an nga tinuod kining mga tao dihiti mo ang transaksyon? Siyempre sa depensa na kana, no? Sa depensa kana. Pero sa kasamtangan siyempre ay diha pata sa prosecution. So karon oportunidad sa prosecution nga ipakita nga adunay anchor, adunay kapasikaran ang ilang mga akusasyon. So kung corruption, siyempre paggamit sa kwarta sa gobyerno, ilang patunayan, ilang ipakita nga adunay kwarta ang gobyerno nga nawala o gigamit sa dili hingtungod, not for the purpose of what it is intended to. So yan po ay tawag ini usa ka obligasyon sa prosecution nga napatunayan ang iyang mga akusasyon. So maski dili mo tingog biya si Vice President Sara, makinig lang siya, ang burden talaga of proof is on the part of the one who accused. So dapat ilang hatagan o mga kapasikaran mao na ang ginaingon nga ipakita ang ebidensya, ipakita ang resibo. Okay. O kung natanggap ba talaga. Kung natanggap, siyempre, o guway sukwahi o walay contrary evidence to be presented, yung disputable presumption ay maging conclusive. Attorney Todd, nabay chance nga pangutanon ng depensa? Mapangutana ang depensa kung ilang pamatud-an kung legitimate ang maong transaksyon? Nabay chance na? Kanusa? Siyempre, pagkatapos nga mapakita sa prosecution ang iyang mga witnesses, o ang iyang mga dokumento, ay magkaroon ng tinatawag niya na presentation o yung pag-ingon nga ang iyang tanang ebidensya isumitinan niya sa korte. So at kunay submission ng mga exhibits, siyempre yung purpose ng presentation ng witnesses, sinabi na yan, anong purpose. Pero yung mga documentary evidence ay isasubmit din yan na parang from A to the last document, kung gaano kahaba man yan. So yun yung formal offer, tawag, formal offer of evidence. So as a formal offer of evidence, siyempre ang depensa ay may katungod na mag-comment o mag-oppose niya ng formal offer of evidence. Pagkatapos niya na, mag-conclude na. So sabi ng prosecution dyan, the prosecution has no more witness and it has already presented its offer of evidence, and the defense had already submitted this comment. So magdesisyon ang korte kung unsang kadtong mga ebidensyang admitted at unsa pod ang mga denied, dili tanggapin ng korte. Pagkatapos ng yan, siyempre, panahon na, oportunidad na, higayon na sa depensa nga ipakita nga dili tinuod kadtong mga akusasyon, kadtong ilang naingon nga korupsyon, wa kana
kapasikaran, Oh. kadtong betrayal of public trust, walay kapasikaran. So, siyempre, magpresenta na po og witnesses ang depensa. O kauban niya na siyempre ang mga dokumento na suporta sa depensa. So, pagkatapos sa mga witnesses o presentasyon sa mga dokumento, mag-offer of evidence na po ang prosecution. Pag mag-comment na po ang magpresenta ang depensa, mag-comment ang prosecution, o siyempre submitted for decision na kaya na. Dito na ang pag-evaluate sa mga ebidensya, sa mga testimonya, o muabot na kanang ginatawag nating judgment day nga magbutuhan ang mga senador kung guilty ba or not guilty. So, accusation number 1, guilty ba, not guilty. So, accusation number 2, accusation number 3, accusation number 4. So, yun po ang mangyayari pagkatapos ng presentation ng prosecution at ng defense witnesses and evidence. Okay. So, di ba na siya maingon, attorney, nga medyo bunog kayo sa ang depensa sa pagkakaroon? Kay taon-taon pa man, dugay pa man sila makatubag to counter, dili day na ingon nga mo counter dayon diha dayon no nga pag ingon ni Wamil, ingon ni ini, ingon ni anak. Moingon dayon niya, adili oy, naman ni nga naman mi inani nga mga papel, tinuod man na siya nga safe house, di ba? Example katong safe house nga milyon ang kantidad. Naman ni nga safe house dili day inana attorney ba? So tama ka kauban Kevin nga bunog karon ang depensa oportunidad man karon sa prosecution nga maghatag og iyang mga witnesses o iyang evidence. Okay. Ang depensa sa siyempre ni Vice President Sara, i-cross-examine kung consistent ba sa tunay na buhay yung mga sinasabi ng mga witnesses. So pwede sila maka-inject sa depensa, pwede silang i-confront og mga dokumento kanang witnesses nga anaapon nga gipresenta sa prosecution. So pwede nila magamit po ang ebidensya kung kapabor sa ila. Okay. Like, kay mas tsada mo, kita bibitaw sa normal niya, kanang normal ato, di ba, nga maglalis ang mga silingan, diretsoon ba, ni mong hatag o ebidensya ni mo nga, amo man ni good, pataka ra kang istorya. Tama. Pero siyempre, itong tinatawag nating trial sa Senado, so, tagaan ulit oportunidad ang prosecution bago pakinggan ang depensa. Kasi maski hindi magpe-present ang depensa ng mga dokumento kung dili makatindog ang aligasyon sa prosecution, maaaring ma-dismiss kini. Okay. So, hulatan ang prena, no? Di pa gid na diretso-diretso. Kay mo akong gihulatan. Hugilan na lang di ang ipakita tong sample lagi ka ng 40 million nga medisina. Ilan na lang itong ipakita tong naagin ning 40 million nga medisina, mauni siya, si kinsay nakadawat si Mary Grace Piatos man to no. Moy nakadawat mo ni yang now bahala tabunan lang panahon yan diba? Ano ba'y panahon na oportunidad ang depensa nga magpresenta niya dili pa karon hulatan day gyapon sige atong hulatan tuod kana tuod nga unsay take ninyo attorney ilabi na nimo isip abogado ug kamo sa Federation of Free Workers nga kanang wala man di ay gibawal o wala pod gitahasan nga gina-authorize ang paggamit og aliases sa confidential fund. Okay ba ni para sa inyo nga pwede po dili nga alias unya pwede ra pod acknowledgement receipt bisan dagko ang kwarta nga gihisgutan? Siyempre gikinahanglan kana og evaluasyon pa sa sa ating senator judges. Pero siyempre, ano pa yung mga punto ni Ana nga kung confidential ka na o gigamit sa mga tawag ini sa mga tao nga gikuhaan og mga impormasyon para sa paglaban sa insurgency halimbawa ay dili man dapat ginapakita ang mga pangalan sa mga nagkuha niya o naggamit niya na kasi maaari silang balikan, no? May risbakan sila.
So usually sa intelligence community ay nakatago ang mga pangalan. Pero palagay ko naman may mga tinuod nga pangalan nakasulod sa sobre. Nagyatagan ni ana, no? So dili lang nila gipubliko kanang tinuod nga pangalan. Okay. Pero nasa reserve force ako ng Armed Forces of the Philippines. At ang pinag-usapan naman talaga, yung confidential, ay mayroon talagang, may mga panahon talaga na gamit ng alias, nagamit na hindi tunay na pangalan. Pero may mga tunay na pangalan na nakatago dyan. Okay. Ano, kung sino talaga ang nabanggit yan. Mhm. And Pero yeah. hindi ko pwedeng ibalhin sa publiko. Aha. Or probably sa executive session, no, kung dili naman delikado sa mga senator judges. So, ang usapod ka kanang mga gitawag nato og mga secret operation, secret nga eh. Oo. Dili dapat iutyag. So, mga national security or national security matters, dili na ginabutyag sa publiko. No? O doon madismayo sa diplomatic relations nato. So, dili ka na ginabuksan sa publiko. So, ano na po yung mga, siyempre, confidential matter o labi na gayon kung national security ang kisgutan o foreign relations. Okay. Unsa tuod take ninyo aning naman ti usa ka senator judge ato na lang yung pangalan Senadora Amy Marcos nga ningon siya nga ang katong katumang officer maoy officer gikan sa Office of the Vice President or DepEd maoy nagkuha na ng kwartaha o nagkuha or naghatag pod sa mga liquidation dili daw dapat madamay ang Vice President. Unsay lantaw nimo ni ana, attorney? Ano na kanay desisyon ng Korte Suprema kanang ginatawag og Arias Doctrine, ano? Yung Arias Doctrine ay siyempre dili naman tanan ng mga ginahimo sa opisina ay alam ng boss. So, kung hindi naman talaga alam ng boss at ginawa ng mga subordinate ito, ay maaring ma-exonerate ang boss. Ano? Pero siyempre, sa dagko ng mga milyon nga kwarta, ay palagay ko naman ay hindi lang dapat ang clerk or ang janitor ang may pakialam niyan. No? So, responsibility sa boss na yung mga milyon ay hindi napunta kung saan-saan lang. So, munang dili gyapon katakas mura nagkanang example anino kanang mga mayor nga no madamay sila nga kiniramang ilahang mga treasurer ang nagproseso ana pero naman gud pud ilang perma attorney, is it correct inana? Tama kasi ibig sabihin kung naka-affects ang signature niyo maliban kung gipiki kini ay responsibilidad mo. So kaya dapat may mga countersign pa nga dyan o may mga yung mga staff ay merong nagpumirma dyan sa baba bago pumirma ang mayor no o ang sa ka-opisyal sa gobyerno no kay ilamanggitan iba lang i-evaluate muna may staff complete tawag niya ni President FDR ay mayroong complete staff work CSI no complete staff work CST no complete staff work CSW pala CST ang akong nabanggit. No? CSW, no? Complete staff work dapat yan. So far, sa panghuli, ano ang pinakamahalagang kanabang napamatud-an ba sa imong lantaw, attorney, sa prosecution o sa defense aron nga matubag ang nagunang mga pangutana nga kanabang nabay nahitabo nga impeachable offense o usa lamang daw ka administrative lapses sa og accounting irregularities, attorney inana? Siyempre kung doon na milyon nga nawala ay hindi lang yan accounting lapses no sa akong tanaw dapat adunay manubag o siyempre adunay counter nga mga ebidensya diha. So panahon na hintay natin yung prosecution diyan sa kailang depensa pero sa kasamtangan
ay bugat-bugat na. Sabi mo nga parang nabugbog ang depensa. So kung nabugbog sila, so dapat ayusin nila sa presentation ng depensa na maayos yung pagkabugbog. Okay. Sige. Sa laing diskutanan, attorney, kaning sa mga trabahante sa diskutanan ng trabaho ba? Oo. Labi na kamo sa Federation of Free Workers, makatarunganon ba ng gibabagan in town ang pagpatuman sa 85 pesos nga minimum wage? Although sa NCR siya, attorney. Okay, may labot ang Butuan City. Okay, ang Butuan City magkano lang? 440 ba? 470. Oh. So malayo pa. Ang Metro Manila magkano? Plus 60 pesos, mga 755 na. 755 pesos. So next year, doon ay 25 pesos sa Enero, sa mga 780. No? So kining gihatag sa minimum wage sa Metro Manila, dako tagtabang yan sa mga mamumuo nga labi na gayud kung nakasangla ng iyang ATM. So sana sana ay maging savings ito, no? At hindi mabaliwala, no? Sana matanggal na yung TRO at sasabihin ng korte na walang bisa mula sa simula ang kanyang TRO sapagkat wala siyang jurisdiction, no? Wala siyang kapangyarihan because a court which have no jurisdiction, its only authority which has an effect is the dismissal of any petition, any prayer for relief. So sa kaso, paborito kong kaso yung anong kaso yun? Yung Buena Flor, no? Buena Flor versus Ramirez, no? So yung jurisdiction ng civil service at jurisdiction ng regular court. So diri sa naitabo karon sa wage order ay jurisdiction sa Department of Labor o jurisdiction sa regular courts ang pinag-usapan. Ang sabi ng Korte Suprema doon sa Buena Flor versus Ramirez, ang usa ka korte nga walay jurisdiction, walang kapangyarihan na pakinggan at magbigay ng remedyo o desisyon sa mga isyu nga gihatag kaniya. Ang sabi ng Korte Suprema, kung mayroong mang inisyo na mga order o desisyon, ang mga order o desisyon na ito ay walang bisa mula sa simula at hindi tinuturing na maka-apekto kanino man. So a court which has no jurisdiction has only one power, the power to dismiss. Palagay ko ganin doon dito sa pagpasok ng RTC dito. Hindi lang ang RTC Pasig dito, pumasok pa rin yung RTC Nabutas, no? Sa Lunes ay meron kaming clarificatory hearing doon. Mag-i-intervene kami doon dahil the same, ano, gustong magpa-issue ng status quo anti-order. No? At may petition din. Ang petition doon ay declaratory relief, katulad ditong petition sa RTC Pasig. Pero ato naman nakita nga adunay usa ka petisyon na gi-file kahalintulad o kaparehas ining mga petisyon nga gi-file sa Pasig o sa Nabutas diyon sa Bohol. RTC Bohol. Adunay ni atong panahon sa pandemic, adunay petisyon na gi-file dito para i-TRO usab ang wage order. Pero gidismiss sa korte, no? Gidismiss sa korte for lack of jurisdiction. So, palagay ko ganun din dapat ang gagawin ng mga korte dito sa Pasig at saka sa Nabutas. Dapat i-dismiss nila o i-left na o i-dissolve na yung TRO na binigay ng RTC Pasig kasi walang ang kapangyarihan, walang jurisdiction. Kung gusto nitong petitioner na mapakinggan ang kanyang hinaing, mas masyadong mataas, ipunta siya doon sa National Wages and Productivity Commission, which has the jurisdiction under Article 124. But with respect to the prayer for injunction in a regular court, Article 126 prohibits the injunction process. Ang title nga doon ay Prohibition Against Injunction. At sabi ng 126, no temporary or
permanent injunction or temporary restraining order shall or may be issued by the court, tribunal, or other entity against proceedings of the commission and regional boards. So, ibig sabihin lamang yan, huwag makialam. Di manghilabot ang regular court sa regional tripartite wages and productivity board issuances. Ganon din ang issuances at mga proceedings sa National Wages and Productivity Commission. Bakit? Sapagkat mayroon nang sinabi ang batas sa Article 124, ang may primary jurisdiction ay ang National Wages and Productivity Board. Kung iyong kina-question o iyong nagrereklamo ka patungkol sa mga ginagawa ng RTWPB. So RTWPB, you question the decision, the order, you go to the National Wages and Productivity Commission. Yun po ang dapat. In-exhaust mo na administrative remedy. Huwag kang kumaliwa at pumunta sa korte kasi baka mabangga ka. So yun ang naitabo. Kaubang, pero TRO nga, kaya oppose natin ito. At kahapon, sa National Tripartite Industrial Peace Council, nakasama natin po si Secretary Francis Tolentino. At ang kasama rin po natin yung mga leader obrero, katulad ng mga leader sa FFW, mga leader sa TUCP, mga leader sa NTUC. So, nandun kami at naka-agree kami na we are anonymous o walang sumalungat, collectively endorsing to the NTIPC na dapat i-implement na itong 85 pesos, 60 pesos July 2025 na wage hike. At sa kabilang banda, kaubang Kevin, yung employers group, so nandun si tatlo ata o apat na limang mga employers group nandun ang present at sinabi nila na nire-respeto nila itong wage order ng NCR number 27 na nagbibigay ng 85 pesos at magko-comply sila dito. So, hindi na nila. At siyempre, nagkaisa kami. Hindi nagkaisa labor coalition, kundi nagkaisa ang employers, ang workers, ang mga representante sa gobyerno, kauban ng Department of Labor o si Secretary Francis Tolentino. Nagkaisa kami na hihingin sa RTC na i-left na o tanggalon na o wad-on na ang TRO mag-i-impose sa RTC. So, sabi ng employer, agree kami din dyan, sabi ng employer. So, ipapadala namin sa Lunes siguro yung resolusyon ng NTIPC na pinagkaisahan ng tripartite partners na dapat i-lift na at i-dismiss na yung PRO at yung petition for declaratory relief. Kung gusto mo kopya, padalang kita kaubang, Kevin. Sige, sir. Sige, attorney. Ako na, attorney, again lang ha, kay nako nakuha. Di ba, na-mention dapat manalify, gumikan kay lack of jurisdiction. Kanag yung ang naagi legal authority nga mo vacate ni ini attorney kaning kuan kining ato ang National Tripartite Industrial Peace Council. Ay, siyempre hindi niya ma-substitute yung desisyon ng RTC. Okay. Ang sabi ko, kapag may question tungkol sa desisyon ng RTWPB, dapat doon siya pumunta sa NWPC, hindi sa RTC. Kasi walang jurisdiction at prohibited nga ang RTC na pumasok. Oo. Pero wala na tayo need mo adto pag Supreme Court ani para Ay, siyempre kung hindi naman ma-review ng NWPC yung desisyon ng RTC, kaya yung next round, pag hindi talaga pinagbigyan tayo, punta tayo sa Korte Suprema na. So, petition for certiorari and prohibition
on ground that the judge has no jurisdiction. So, tawag niyan is grave abuse of jurisdiction amounting to lack of jurisdiction. Mga delikado At, Nagiday gyapon. At least kaluy-an attorney no nga naaday tay National Consultative Body sa Department of Labor and Employment, kompleto tanan, gobyerno, trabahante, labor group, employers, business sector nga ingon ginato ligon pud kay ug wala ni murag delikado ta ba. Inani attorney. so, pero hangyo lang yun sa RTC. Nanghangyo lang tayo. Yeah. Wa man po kapangyarihan ang IPC para utusan o direct ang mga regional tripartite wages ang RTC nato no? O regional trial courts. Sige. Attorney, daghan kayong salamat. Attorney Cabalo, may pertingin kay busy ba imong adlaw karon? At least na paningkamutan niya mo ka nakauban karon po gamang oras sa diri sa Bombo Radio. Again, Attorney Sani Matula, salamat. Mayong hapon kanimo. Ay, daghang salamat Kevin og mabuhay ang Bombo Radio Butuan og siyempre kumusta dia sa atong mga silingan og mga abyan og imo mga tagapagtalingog. Mabuhay ka Kevin. Si Attorney Sani Matula